Yes, you're still tuning in dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Muli ako si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. At ito na nga Kuya Aro, ang pinaka-inaabang-abangan natin. Exciting part ng ating program. Kasi aside sa discussion, kwentuhan, syempre madami tayong matututunan sa ating guest this day. Oo, kaya naman Kael, wag na nating patagalin pa. Ipakilala mo na sino ba ang ating special guest for this episode. Wala nang patumpik-tumpik pa. Diretso na natin. So, ito na po, yung guest talaga natin, hindi na po siya bago sa ating himpilan. Probably, narinig na nila to sa radio. Siguro ilang mga programs na rin, ano? At nag-guest din siya before. Yes. So, itong ating guest this afternoon, she is a learner-oriented writer, researcher, and training consultant for various government and private organization. At siya rin po ay senior high school teacher and a gospel singer with experience in public information office, church ministry, and personal and community development. At naging naging author din siya ng isang libro. Kasi yung tatay niya naging OFW. Wow. Oo, na ko yung post niya before dun sa yung nilaunch niya to. So ang title ng book na to ay Letters from Tatay, a memoir of a daughter of an overseas Filipino worker. So she obtained her bachelor's degree in speech communication at UP Diliman and her master's degree in development studies at Victoria University of Wellington. Sa New Zealand lang naman. Ay, napakalapit. Oo, napakalapit. So, she believes that genuine, lasting transformation nagsisimula yan sa tahanan. So, para po ibahagi ang kanyang mga kaalaman, karanasan about sa ating topic na stagnation, makakasama na po natin this day, this moment, walang iba kundi si Ate Arla Fontamilla. Magandang araw! Ate Arla. Hello! Ang taas ng energy nyo. Hindi ko alam kung meron sa mga pinin nyo. Basta sa akin siguro merong beta-carotene sa ginkgo biloba. Ayan. Ate Arla, before anything else, baka may gusto ka munang i-shout out mga family and loved ones mo dyan or kababayan. Oo, syempre, una sa lahat, tatay at nanay, mga taga-Romblon, kamusta kayo? Hello lang naman, kamusta Bantoanon. And then, maayong hapon tayo ba? Maayong aga, hapon. Wherever you are in part of the world, Cebuana kami from Leyte. At lahat ng mga Pilipino sa lahat ng panig ng mundo, kamusta po kayo? Alam ko napapakinggan tayo all over the world. Siyempre, anak ng isang overseas Filipino worker. Yun ang aking special shout out sa araw na to. Oo, Kael, alam mo sa introduction mo kay Ate Arla kanina, hindi siya masyado busy, no? Actually, hindi nga masyado siya wala siyang masyadong ginagawa sa life, ano? At mabuti nahugot natin siya. Iyon, kaya naman we are thankful, Ate Arla, dahil sa kabila ng inyong mga ginagawa sa life, sa kabisihan mo, naglaan ka ng oras para sa ating mga ka-legit na kasama ngayong araw na ito. Pero masusurprise kayo, may moment din ako na na-stuck din ako or na-stagnate din ako katulad nung kinikwento ninyo kanina, no? Siguro ito lang yung season ngayon na talagang tuloy-tuloy. And kung meron man ako natutunan in the last 2 years, especially nung nagbukas na yung world after the pandemic, yung word na flow. Kaya nga nung nag-message si Kael sa akin, tapos sabi niya, ate, can you talk about stagnation? Sabi ko, this is so interesting kasi ang word sa akin talaga ng Panginoon was flow. No? A lot of people are stagnating. Pwede ba magsimula na, Ate Arla? Ayan ito na nga. Actually, ito na, Ate Arla. Pasadahan mo na. Pag-uusapan natin ng about sa stagnation or madalas nga natin sinasabi, parang bakit ang bagal ng takbo ng buhay. O kaya, bakit hindi gumagalaw? Bakit hindi ako gumagalaw? Bakit parang feeling ng ilan sa atin, or even tayo, di ba, na-experience natin na parang wala naman nangyari, parang stuck up tayo sa life. Pero ito, sa ating pagsisimula, Ate Arla, paano mo bang i-describe sa ating mga ka-legit ngayon, sa ating mga kaagapay, ano bang ibig sabihin ng maging yung pagkakaroon ng stagnation or yung pagiging stuck up sa life, and bakit karamihan sa atin nakakaranas ng ganito? Ano ba yung mga dahilan kung bakit natin na-experience yung pagiging stagnant sa buhay? Sige, gawin natin siyang visual para mas madaling maintindihan. 'Di ba? Ang ilog, rivers,
Ano ang meron sa river kaya hindi siya mabaho? Kasi nagfo-flow siya. Ayun, oo. Usually, stagnant rivers, stagnant waterways, or anything that's stagnant are the stinkiest. Pinakamabaho yun. Saka ayaw natin siya, iniiwasan natin siya. Bakit siya nagiging stagnant? Kasi, imagine niyo, for example, parang lawa, nakasarado siya. Hindi siya nagpo-flow. So, anything na walang flow becomes stagnant. Yes. Okay? Ngayon, pag tinranslate natin siya sa buhay ng isang tao, ang isang tao nagiging stagnant siya kapag you're doing the same thing over and over again, tapos walang tinatawag na creative tension. Sometimes it's too safe, it's too comfortable, it's too familiar, walang challenge, walang growth, walang fear. Kaya ang nangyayari sa'yo is because you want to, interestingly, no, ang mga tao nagiging stagnant, masyado silang nakakoncentrate sa pagiging secure. Oh. In our effort to be secure, we tend to be stuck and stagnant. Yun ang irony ng buhay. Hinahanap natin security natin, but we are not designed just for security. Yes, ako naman, I'm gonna be very upfront. Kailangan natin ng savings, kailangan ng trabaho, kailangan magbayad ng bills. Pero, pagka yun at yun lang ang tinututukan ng buhay mo, walang creativity na nire-require. So may tinatawag na creative tension. Enough para stable ka, pero at the same time, enough din para ma-challenge ka. That is what you call a creative space na tinatawag. Okay? Yes. So ngayon, pupunta muna ako sa basic. Okay? Maraming taong stagnant kasi there are two most important questions in a person's life. At ito ay based sa mga nabasa ko at sa journey ko. And of course, these are personal development books. If you're into philosophy of the human person, mababasa mo to. And of course, above all, the Bible, no? For which, kaya nga, very special tong program na to kasi intersection nito ng may recognition tayo na may Diyos, na may likha ng buhay natin. Hindi naman tayo mag-uusap dito ng mga ideas lang kasi nabasa natin, na experience natin, isasala natin to sa lente ng kwento ng Diyos, no? So yun Kaya maraming stuck din kasi hindi nila nare-recognize na may kwento ng Diyos. Anyway, two most important questions. Una, sino ka? Who are you? Okay? The second most important question is, where are you going? Saan ka pupunta? A lot of people, kaya hindi nila ma-define bakit sila stuck kasi hindi nila kilala yung sarili nila at hindi nila alam kung saan sila pupunta. They do not define it. They don't have clear goals. They would just, I'll just wing it. Gusto ko lang yumaman. Gusto ko lang makatravel. Gusto ko lang magkaroon ng maraming properties na ganito. Pero walang end goal. So, and then, let me translate that into two key concepts. Yes. Who are you is your values. Maraming tao hindi clear sa kanila kung ano yung mahalaga sa kanila. Kala nila, clear sa kanila yon. Pero totoo nun, it's the society that's telling you. And it's very dangerous right now. Ang mga priorities ng mga tao ngayon, pera, this idea of fame, recognition, no? Saan nakaangkla ang values mo? Yun ang tanong ko. Saan nakaangkla yung mga bagay na importante sa'yo? Pangalawa, where are you going is letter V, vision. Yan. Values and vision. So para simplihan ko lang. So nung ako, siguro I was in my early 30s, katatapos ko ng masters ko. Tapos syempre, anong usual expectation kapag may masters ka sa ibang bansa? Sige nga, kayo ang Ano expectation? Syempre, yung yung credentials mo, mataas din. Syempre, mataas na sahod, mataas na demand ng mga tao, di ba? High expectations. Oo, lady boss. Ikaw naman, Arwel, ano expectation kapag nakita mo yung aking profile kanina? Ano expectation mo? Syempre, maraming mga kumpanya ang maghahabol po sa inyo. Totoo. But interestingly, during that time, I was applying for multiple companies. No one was hiring me. Ay, talaga? Despite of your credentials. Oh. Hindi porket, pinakita ng Diyos na hindi porket you have what it takes to excel in this society. Yeah. You're already going to make it. Hindi guarantee ang academic degree, hindi guarantee ang intelligence, no?
may mga factors na at play and at work na hindi lang because God has a different economy. God has a different system of this world. No, kung siguro hindi ako Kristiyano, baka I will push to the limits. Yung stagnation, isa pa to ha. Imagine, there's a laboratory experiment. Binigyan nila ng cheese yung daga. No? So, syempre, na-excite yung daga. Ginawa nila, nilagay nila yung cheese, tapos nilagay nila ng barrier. As in, strong enough, no? You know what the rat did? It kept on going to the barrier to the point na it's already hurting itself. Nagsusugat na siya, nabibiyak na yung mga bones niya. Ganun tayo. We're stuck and stagnant because we're trying to get into the wall na hindi naman para sa atin. Because we have a wrong set of desire. So ganun yung nangyari sa akin. I was hitting myself towards that kasi I thought that is what I want. Siguro naman by the first time that you saw me, you saw colors. You did not see me wearing coat and everything because this is who I am. Nung hindi ako makahanap ng trabaho, sabi ko, sige Lord, mananahimik ako. And I read probably like 13 to 20 books in 1 year. And it all points out to that one thing. Sino ka ba talaga? And I realized I am not for corporate work. Mas masaya ako ka-El and Arwel kapag nasa communities ako. Mas masaya ako kapag nasa isa akong space na nag-engage yung mga ideas ko and translate that into realities. I am not happy when I'm wearing high heels. Nothing wrong with corporate jobs. I mean all hands to people who are in the corporate financial industry. Like, mabuhay kayo. I mean, you're wired for that. And I can't be that. Yes. And the expectations of the people around me is what's giving me fear. Okay? Kaya the Bible has been talking about fear. Yun yung pinakamalaki niyang topic, di ba? They keep on saying 365 mentions about fear. Kasi yun yung dahilan kaya maraming stuck. Natatakot tayo. And interestingly, again, this issue about security, relate ko lang sa trauma ng konti. Go ate. Kaya maraming tao would rather be stuck kasi okay lang sa'yo na painful yan basta familiar yan. I would rather be in a painful pero at least familiar space. Kesa nandun ako sa isang bagay that would give me pain and fear pero unknown. Yes. This is why faith is such a big thing. Faith is a big thing. So pwede mo namang kilala yung values mo saka vision mo, pero dahil wala kang faith, hindi mo magagawa yon. Now, that's a third concept. I'm gonna use a very scientific word that sometimes is demonized in the Christian circle. The word is evolution. Evolution. Pag binasa mo ang Bible, it's not a moral guidebook. These are stories of transformation, stories of evolution. And we have a God who is a master of that. That is how He designed humans. Kaya pag tinabi mo sa akin, ate, adulting, it's all about evolution, transformation, change, growth, no? When I did my master's outside of the country, I should admit I'm not the same anymore. And my values have changed a lot. And that could be for the worse or for the better. So, dinefine ko siya. Sabi ko, pwede kong i-define to sa standard ng Pilipinas, pwede kong i-define sa standard ng New Zealand. But I chose to define it according to the standard of the story of God. Yun ang pinaka-safe and secure, guys. Huwag kayong matakot. Maraming tao kaya sila stuck kasi fearful sila. At sabi sa akin, ate, gusto kong magbago ng career. Ate, gusto kong mag-business. Pero hindi mo gagawin kasi natatakot ka. Ate, may kailangan akong bayaran ng bills. Ate, may kailangan ko yan. Alam mo, lahat tayo may excuse kapag may fear. Yes. Pero kapag may faith ka, lahat may reasons. 'Di ba? Sabi, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. And when you're stagnant, it's because you're driven by fear. Usually yun. So that's the main factor, ate, kung bakit marami sa mga kabataan ngayon or even mga young pro, they're stuck up dahil yun nga,
na papalibutan ng fear. At saka Ate Arla, di ba nasabi mo kanina, dahil nga rin siguro sa norms ng society, minsan nagko-conform tayo dyan dahil meron siyang ganito yung mga achievement niya, accomplishments niya. So parang gusto natin magaya din sa kanila, o kaya sometimes, sabi mo nga kanina, ang habol natin, security, minsan nakakalimutan natin yung growth. Diba? Yeah. And the real security is in the Lord. And when you're in the Lord, there is growth. Creative yung life kapag nasa Panginoon. Again, hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-ipon. Actually, kaya kong maging creative na ganito kasi nung huli kong trabaho before I finally left a day job, nag-ipon talaga ako, guys. As in, more than 50% of my income, tinabi ko talaga siya para mabilis akong makaipon, and then I can do about what I think the Lord is allowing me to do. Secondly, I adjusted my lifestyle. I was in a hotel for the last 5 days. Masarap naman yung pagkain, mabuhay ang mga Pilipino, hospitality industry talaga, pero at a certain point yung pagkain niya talaga nagkakasakit na ako. Sanay ako, guys, na kumukuha kaming talbos ng kamote. Itong labas ng bintana na yun. May tanim dito na sitaw, talong, tanglad. May kamatis po ba? Wala kasi mahal. Oo nga, yun na kasi ang mahal-mahal nyo na ngayon. Diyos ko talaga. So anyway, yun. Tapos, puro puno to. Sanay akong kumain ng paksiw, sinigang na isda. Sarap. Yun ang food ko. I adjusted my lifestyle according to how I think the Lord has designed me. Yun ang identity ko, Bisaya kami. So, hindi ako dati nahiya ako na dati sinasabi ko doon ako nahiya, pero totoo na nahiya talaga ako na ang pamilya ko, ang lolo ko ay mangingisda, ang nanay ko ay hindi nakatapos ng high school. Alam mo yon? Pero ngayon ini-embrace ko siya. That's part of who I am and what I value. Hindi kami maraming pera, sapat ang kinikita namin, pero generous kami in all aspects kasi yung lifestyle namin binago namin. Naglalakad ako and I don't mind. Like, people will be like, oh, you're the speaker and then you're taking tricycle. And what's wrong? What's wrong with taking the public transportation? What's wrong with taking the train? What's wrong with not taking a Grab? Nag-Grab lang ako pag may bibit akong mabigat sa kapag pagod na talaga ako. Pero kung kaya ng powers ko, I would walk. That's the healthiest way to do. You are created to walk. So bakit hindi ko maintindihan bakit parang we are frowning upon people who walk, who bike to work? Yung values talaga, yun ang kailangan i-recover natin. Kaya maraming nag-stagnate. Kasi hindi na natin china-challenge yung iisang narrative. Sa Pilipinas, napaka-singular ng narrative. Mag-aaral ka, magtatrabaho ka, mag-asawa ka, mag-aanak ka, magkakaapo ka, mamamatay ka. Yes. I am 30, I just turned 38 last October 22. Di po halata ate Oo, mukhang 37. Again, ginkgo biloba, beta carotene. I am not married. I don't have kids. Although we have a foster toddler here right now. Kagabi, it was such a magical moment to be finally putting him to sleep, yung mga ganyan, no. May mga longings din ako, pero hindi ako driven by fear na, kailangan kumilos na agad ako kasi baka sakaling ganyan, baka ganyan, no. I have regrets too. I'm not saying I don't have regrets. Pero, instead na mag-mull ako over sa regrets ko, I am grateful for the lessons that I've learned from that, and I am in a position wherein I know I am given another chance to do things better this time. Yes. Alam mo yung ganong posisyon, yun yung way para mawala ka sa stagnancy. Vision, values and vision. So bumalik ako sa values ko, bumalik ako sa core ko. Nung 2022, nung pwede nang lumabas, kasi dati bawal lumabas na. Yes. So, pwede nang lumabas, pumunta ako ng Leyte, kina nanay, 1 month ako nandun. Doon ko naintindihan, kaya pala yung nanay ko, para siyang, nung sinabi kong gusto ko mag-freelance, sabi, ano gagawin mo pag nag-resign ka sa trabaho mo? Kasi, yun nga, lumaki siyang mahirap. At ayaw rin niyang mamatay kaming mahirap. Yun naman yun. It's coming from a position of love and security. Nung naintindihan ko yun, kaya pala ganun na lang kontra yung nanay ko sa gusto kong gawin na buhay. Pero eventually, because of the pandemic, the Lord has given me an opportunity na mag-shine. Kasi nga,
I'm in a consultancy training industry lately. Tapos, nung nag-pandemic, yung mga senior consultants hindi maka-move forward kasi syempre mag-a-adjust sa online space, di ba? Tayo, natural na lang yon. So, kami nabigyan ng chance. Tapos, eventually, nakuha ko na ito pala yung pinapagawa ng Lord sa akin. I was in a conference just yesterday, kakauwi ko lang din. Sabi nung isang Singaporean lady doon who's also in a faith-driven investment sphere, sabi niya, ang niche ng ginagawa mo. Kasi nga, bumalik ako sa kung sino ako at ano ang mahalaga para sa akin na naka-ankla again sa storya ng Panginoon. So doon muna ibababad ko. Sino ka ba? When you're stuck right now, nakikinig ka ngayon, stuck ka, stagnant ka, balikan mo. Sino ka ba talaga? Sino pamilya mo? Bumalik ako sa nanay ko sa Leyte. Sunod kong ginawa, tumira naman ako sa Romblon, 1 month din. Tininan ko rin yung history ng pamilya ko. Binalikan ko, kaya pala ganito yung attitude namin sa pera, sa work, sa faith, kaya pala ganito kami. Balikan nyo. And don't be ashamed of it. Embrace it. All the ugly things about it, and even the beautiful things, celebrate it. No? Pilipino tayo, mahilig tayo sa kulay. Totoo yan. Ano mo yon, yung ibalik natin yan. Ibalik natin yung pakikipagkapwa, no, yung pakikipagkapitbahay, yung ganun. Tapos yung parang kahit anong mangyari, yung relationships, no, wag mong sisirain. Relationship mo sa sarili mo, sa Diyos, sa kapwa mo, sa kalikasan. Yun ang talagang isa sa mga deep din na natutunan ko. So values muna tayo. Kaya maraming nagiging stagnant kasi hindi nga nila alam sino sila at ano ang mahalaga para sa kanila. You might probably wanna write it down. For example, yes. Para tayo nagwo-workshop, di ba? Workshop on air. Kuha kang papel. Ready nyo na yung notes nyo and ballpen. Okay, ha? Tapos nun, ano yung mga bagay na constant sa buhay mo, na nung bata ka hanggang pagtanda mo ngayon, kahit anong mangyari, yun na bumabalik sa'yo. No? For example, sa case ko, no? It's either singing, teaching, family, conversation, food. Yun yung mga bagay na nag-i-excite sa akin no? Whenever I meet new people, kahit nung bata raw ako, mahilig akong makipagdaldalan, tanong ko ano-ano. Sulat nyo, what are those constant things in your life, no? What are the things that give you life, that give you joy? Yeah. Think about those things. Now, write it down as a word or, mas maganda, i-drawing ninyo. Ayan. Kung magaling ka mag-drawing, ha? Hindi. Well, kahit hindi. Ayan. So, pasok ako doon. Yes. Kasi, tignan mo, when was the last time you touched a crayon? High school? See? Pagul, no? See? Diba? When was the last time you touched an art material? But you know, the things that we do as a child greatly defines what we are as an adult. Carl Jung is a Swiss psychiatrist, but he used to be a minister. Okay? Isa siyang minister sa simbahan. Tapos eventually, he got into the psychology field. Sabi niya, the life of a person consists of 2 segments. The first one is your childhood, and the second one is your second childhood. Kasi di ba naging busy ka na maging adult, no? Mag-set up ng mga finances, mga kung ano-anong bagay, pati pagpapamilya. The second half of your life, you devote that to going back to the things that give you life when you were a child. Yung book ko na sinulat, isa rin yun sa mga project ko, kaya ako nawala sa stagnation. Na dahil sinulat ko, ano ba talaga ako nung bata ako? Ano yung nagbibigay? I made peace with my childhood. I think that's one of the most important adult tasks. You make peace with your childhood. That's one of your values and identity assignment. Make peace with your childhood. Your parents just did what they knew was best. They knew what was best that time. So forgive them, no? I mean, they would not know better. Patawarin na natin sila. Or whatever it is that happened to your child, make peace with your child. That's most important sa mga taong stuck and stagnant. Tapos, huwag din kayo matakot kung ba't bumabagal yung buhay niyo. Bakit? Ano ba to? May premyo ba sa karera ba to? May taxi ba sa labas? Correct, oo, be, di ba? Parang may premyo ba sa may special award ba sa nauna? Oo. Diba? Paglalakbay ito, hindi to karera. Yes. Bakit parang natatakot na, ay, si ate, meron na siyang bahay, meron na siyang 25, meron na akong 2 bahay. Ikaw. Wala, ganun din ako, ate.
Paano ganon, Arwel? Paano? Ganon din ako kasi nung bata-bata pa ako, nag-set na ako ng timeline sa buhay ko. Gusto ko na by the age of 25 dapat kasal na ako. Ako nga rin eh. Sabi ko, 26 dapat may asawa na ako. Lumagpas na ako. Paalis na sa kalendaryo, wala pa rin. Tapos by the age of 30, dapat meron na akong sariling sasakyan. Yes. May sarili na akong business. Pero wala eh. Hindi talaga nangyari. It's good to set timeline. Yeah. It's good. Ganda ng practice yan, brother. But it's also good to know na you are not defined by your timeline as well. Okay? Ang ganda nun. Oo. Kasi parang, for example, trabaho. Meron akong gustong trabaho. Ang trabaho lang yan, hindi yan ang identity mo. Ang problema sa tao, parang pag hindi ko naabot yung dream job ko, kagaya ko, dati pangarap kong maging isang sikat na singer, no? Kala ko that will define me as a human being. No. Yeah. Your work is a part of your identity. It's just one slice of your identity. It does not define you. Okay? So, walang problema kung nagtitinda ka ng mais. No? And then at the same time, ang dreams mo talaga is ganito. That can be one way for you to get into whatever it is that you want. Pero your work does not define you. Huwag kayong so ganun din sa timeline. Your timeline does not define you. It's okay to have a timeline, but it does not define you. Eventually, aabutin mo din naman yun eh. O kaya you will adjust. Kasi ganito guys, hindi kayo nakatira sa ideal society. Hindi tayo nakatira sa vacuum. Kunyari, yung pangarap ko nung 1990 ako, 2023 na ngayon, may social media, may mga bagay na wala nung 1990 ako, diba? So, kailangan ko i-adjust yun na nga. That's what I'm talking about. Yeah. Aside from vision and values, yung parang paano ko ba mathematically, yung parang ang pinaka niyan, space niyan is yung evolution. May changes na nangyayari. So i-adjust mo yung identity mo saka values mo pati vision mo sa nangyayari sa lipunan mo. Kaya marami ring taong stagnant kasi masyadong myopic o medyo malalim na word to. Yung mababaw lang ate. Oo, yun nga. Ayun. Yung may sariling mundo. Yan. Yung hindi connected, alam mo yung gano'n. Kaya maraming stagnant na young people ngayon. Parang kasi, loner, gano'n. Me, my world. Be, subukan mo lumabas. Connect din. Correct. Minsan, di ba? Parang, tingnan mo kaya yung buhay na ibang tao, ma-appreciate mo na, ay, grabe, ang blessed ko pala. Yeah. Ay, grabe, sobrang layo na pala ng narating ko. Balik ka kaya sa high school mo dati, balik ka sa elementary school mo, balikan mo yung school teachers mo. Nakita mo na, ay, ang layo na pala ng narating ko, thank you, Lord. Yeah. Di ba? You will have this spirit of gratitude. Paano kasi? Hindi ka lumalabas, nakafocus ka masyado sa sarili mo. People who are also stagnant are so focused on themselves. Hindi sila makamove forward. Yung mga pangarap natin, guys, may social reality yan. Yun. No? Nakakita tayo sa mundo. Yes. I mean, lumapag-lapag naman tayo sa lupa. Realistic naman, Correct, be. Like, ngayon, gusto mo magpakasal. 26. Dati, kung 1990 yan, meron kang 20,000, pwede ka na magpakasal, Kael. Ngayon, magkano kailangan mo para magpakasal? Pero ang tanong ko, kaya mo bang magpakasal na 20,000 pesos lang? As in, pwede ka sigurong maghuwes or tapos later, kaya a pastor beside the judge and you eat in Jollibee. Kaya ba ng values mo yon? Yun ang tanong ko eh. Yeah. Diba? Pwede mo namang maabot yung pangarap mong magpakasal. Pero again, kailangan ko ba ng 1 million para magpakasal? Kailangan ba lahat ng kasal may same day edit? Kailangan ba lahat ng kasal merong photography na may alam ni Kael that I'm into the wedding industry too since I was 13. I'm a wedding singer. People hire me to sing and host weddings. I've seen them all, big and small. It's just the same. Yeah. It's just the same. So yun nga values mo. Ano yung values mo? Kaya siguro nasa stuck ka rin, hindi ka makamove forward kasi yung expectations nga again ng iba. So may engagement ka sa society pero hindi healthy. Okay? So, banggain mo yun. Okay? So, tingnan mo yung sarili mo. After ng tamang pagtingin sa sarili, the most honest way that you can look at yourself, then banggain mo sa social reality ngayon. Tapos, i-negotiate mo. Ano yung values ng mundo ngayon at values mo, saan doon ang pwedeng mag-match? Yun ang way mo, practical way mo para mag-move forward. Okay, sabihin ko.
Ang mundo ngayon, wala na silang Diyos, wala na silang ganyan. Yeah. Pero ang mundo ngayon, very high sila in talks about spirituality, philosophy. O sige, banggain ko muna ng konti doon. Pero alam ko sarili ko na may cap yan. Pagka tinanggal mo na yung Kristo dyan, sa kausapin ng basta anything that is without Christ, medyo, okay, negotiate natin, atras natin ng konti. I-link mo lang. O next, values mo, family. Ngayon, in a world where no one is, wala nang, Diyos ko, hindi ko makausap sa magulang, walang oras, mami, busy ako, ganyan-ganyan. I-push mo yung, ilapat mo. Ma'am, ito pong trabaho na to, 24/7 po ito, naka-check-in po kayo sa hotel. Pero, bigyan mo ng oras. Okay, ano ba naman yung isang oras, kausapin mo yung nanay mo in your 5-day stay in a project, di ba? Yeah. Usapin mo siya. Banggain mo yung sarili mo para makamove ka forward. Okay? Yun. So, sunod naman siguro pag-usapan natin yung sa vision. At yun na nga, Ate Arla. Kaya ngayon pa lang, magre-request na kami ng part 2. Kasi ang haba nito, napaka-malaman, siksik yes, talaga. Kahit na ako na-appreciate ko sa Ate Arla kasi talagang in detail at talagang tinutulungan niya tayong mas maintindihan bakit ba maraming mga kabataan katulad natin ang na-stock up, yung meron talagang stagnation. Alam mo ngayon pa lang, bro, ang dami ko nang nakukuha, ang dami ko nang natututunan at ang dami ko nang na-appreciate, and marami sa mga example ni Ate Arla sa pula ko. Actually, habang nagsasalita nga si Ate Arla, feeling ko talagang kausap niya ako. Yung mga realization, para akong binabatukan. Sabi ko, Kael, gumising ka na. Parang ang tagal mo na natutulog. Ito yung social reality. Grabe. So, Ate Arla, salamat kasi feeling ko directly mo yung sinasabi sa akin. And of course, yung mga kaagapay natin. For sure yan. Na-enlighten talaga. Oo. Grabe, Ate Arla. Kaya naman, ngayon pa lang magre-request na kami ng part 2. And we are looking forward na sa part 2 natin, mas marami pa tayong maiintindihan, marami pa tayong mas malalaman about this topic. Kaya ba today? At sa part 2 sasagutin natin, kaya ba talaga today? Oo. And siguro, sa last part, sa last stretch ng ating episode, ikaw, Kael, so far, ano na ba yung mga takeaways mo sa ating pinag-uusapan ngayon? Pero bago ko sabihin yung takeaways ko, kasi parang yung mga sinabi din ni Ate Arla kanina, kasi before po Ate Arla, sabi ko, pangarap kong makapasok sa media. Nagtapos ako ng journalism, kaya kailangan ko makapasok sa media. Pero alam mo, Ate Arla, hindi agad-agad yun. Uy, same. Oo, hindi agad-agad hindi pagka-graduate ko, hindi ako nakapasok sa media, hindi ako nakapasok sa mga kilala kong network, wala talaga. So, nag-work muna ako sa NGO. Parang siguro preparation na rin ni Lord. Kasi sabi ko, ako po kasi yung taong masyadong may sariling bubble. So, ayokong lumalabas dun sa bubble ko. Pero dun sa unang work ko, kailangan ko palang humarap sa mga tao. Kailangan ko humarap sa mga makipag-negotiate, makipag-collaborate. At eto nga, nung napunta ako dito, nagagamit ko siya ngayon. So, malaking tulong din. So, sabi ko, nawala na ako dun sa season ko ng stagnant ako na ayoko makisalamuha. At syempre, tapos na ako dun sa season ng feeling ko secured na ako, ayoko nang lumabas sa comfort zone ko. At ngayon, tignan mo naman, kausap ko si Ate Arla, kausap kita kaagapay na nakikinig ngayon, na feeling ko kahit paano naging confident na ako. Yung dating introvert, na dating ayaw ko mausap ng mga tao, eto na ngayon po, medyo madaldal na rin katulad ni Ate Arla, ni Kuya Aro, so nakakapag-share na. And I am beyond happy na talagang sa mga sinasabi ni Ate Arla, may mga self-realization akong unti-unting na-check, at syempre, hopefully soon, ma-apply ko at ma-recognize ko sa sarili ko. Yung two things nga, values and vision. So, kailangan kong pagbanggain to, talagang kailangan kong i-negotiate din sa sarili ko. Actually, mga kaagapay and Ate Arla, we're having the same story. Kasi ako rin, nung fresh grad ako bilang isang com arts, nag-masscom ako, syempre, bilang isang fresh grad, gusto mo ring mag-apply at makapagtrabaho sa mga malalaking media network. Yes. Pero, katulad ni Kael, hindi rin po ako nakapasok sa mga big networks na yan. And that time, sabi ko parang, grabe, ano kayang purpose, ano kaya yung dahilan ni Lord bakit hindi ako makapasok-pasok sa ganong industriya. So, nangyari, katulad mo, nagtrabaho din ako sa isang marketing company. Which is taliwas dun sa tinapos kong course. Hindi naman ako marketing graduate, pero naging trabaho ko. And 2 years after,
nagbukas ang opportunity dito sa FEBC Philippines. At grabe, ginrab ko talaga yun. Sabi ko, ito na yon Lord. Gusto ko nang i-grab tong opportunity na to. And katulad mo, Kael, yung mga natutunan ko from my first job, yung mga natutunan kong mga disciplines, talagang nagagamit ko dito. Kasi doon sa first job ko, grabe, nung graduate ako, hindi naman ako madaldal eh. Introverted ako eh. Parang hindi halata. Hindi na lang halata kasi nga natutunan ko doon sa first job ko na kailangan mong maging madaldal. Kailangan mong makipag-engage. Kailangan mong makipag-interact sa mga nakakasama mo sa trabaho and even sa mga clients mo. So yun yung pinagpapasalamat ko rin na siguro kung nag-focus lang ako sa isang bagay na to at hindi ako kumawala sa comfort zone ko, hindi ko makikita sa sarili ko na meron pa pala akong kayang gawin. Marami pa pala akong dapat matutunan na kaya ko pala ito, kaya ko pala magsalita sa radyo, kaya ko palang maging madaldal katulad nito na nakikita at napapakinggan nyo. So yung nakakatuwa sa pinag-uusapan natin ngayon na kapag hinayaan mo pag hinayaan mo na maging stagnant ka sa buhay, mahirap. At alam natin yung hindi magandang epekto. Kaya we are thankful kay Ate Arla, grabe. Hindi pa to tapos, ate, dahil we'll be having our second part ng ating pinag-uusapan for today. And sana ikaw rin, kaagapay, na nakikinig or nanonood ngayon, sana i-share mo sa amin ano yung mga takeaways mo from this episode, and we love to read those feedback and takeaways na natututunan mo sa ating program for today. Huwag mong kalimutan na i-comment yan ngayon dito sa comment box. Mag-comment ka sa ating Facebook streaming, sa ating YouTube streaming, at huwag kalimutan mag-text sa ating text line na 0916-296-620. So mga kaagapay, talaga wag na natin patagalin pa kasi sa susunod na linggo makakasama pa rin natin sa Ate Arla. Yan. Oo. So, ngayon, bibitinin muna namin kayo sa part 1 ng ating kwentuhan about Kaya Ba Today? Overcoming Stagnation. And syempre, tayo'y nagpapasalamat din sa ating mga kaagapay na sumama sa amin ngayon, and syempre sa ating mga kasama dito, Kael. Nagpapasalamat tayo sa tumutulong sa atin para maging successful ang broadcast na to. Syempre, ang ating ProdTech, nandyan si Nat Peralta, Jonathan Reyes, Reggie Villana, Benji Morano, at yung mga kasama natin sa Radio TV para makita ang ating, naggagandahan si Ate Arla at naggagwapuhang mga host niyo. Wow. Talagang nagbuhat yung bangko. Baka ibaba tayo ni Lord na. So thank you po. At ang ating mga kasamahan dyan sa engineering team, si Chris Molina, si Jay Vitabua, at yung mga kaagapay natin dyan sa Bukawa Transmitter. Siguro before we end, siguro parting message lang para abangan ng mga kaagapay natin yung episode ni Ate Arla. Ate Arla, any words of encouragement sa ating audience, sa ating programa? Nung nilikha tayo ng Diyos, ang design ng Lord sa atin ay mag-multiply. Diba? Yun talaga yung growth eh. You cannot multiply until you grow. And you cannot grow kagaya ng mga mabagat, pakagagandang kwento nyo yung dalawa. Pinakita nyo ang isang bagay, you stepped out in faith. You responded to a need that is in the society. Tapos sabi nyo, kailangan ng mga broadcaster, ng mga Kristiyano, ganyan, or whatever it is that's need outside of the society, and then you step out in faith. So, ikaw ay stagnant ngayon, stuck ngayon, napakagandang space yan. Please, wag mong isipin that the world has already finished because you're stuck. No. It's actually God's way of preparing you to transform you. And when God restores people, hindi lang niya binabalik yung original. Always, Job, the story of Job, David, pag nag-restore ang Lord, multiplication ang restoration niya. Kaya ikaw kapatid, kung stagnant ka ngayon, huwag kang matakot. Binibigyan ka lang ni Lord ng space para pag-isipan mo maigi kung sino ka talaga at saan ka pupunta at anong klaseng multiplication ang ibibigay ng Lord sa'yo. Kasi kung hindi ka sigurado, mahirapan ka once na i-multiply ka na ng Lord. This is God's way of putting you in a cocoon so that you can really define for yourself anong bagay ang gusto kong i-multiply once makalabas na ako at magkaroon na ako ng pakpak para maka-move on na ako again. Okay? Wow, very well said, Ate Arla. Again,
Salamat, ate, for sharing your legit insights and see you sa part 2. Yeah, at ikaw din, Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong episode na ito. And dito na, nagtatapos. Napakabilis ng oras. Pero again, kita-kits tayo sa part 2 ng ating topic. So muli, ako si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong nakasama rin sa hapong ito. Sa araw po na ito, El Garcia po. Until then, see you next Sunday para sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Bye!